Okay. Okay, bismillah wa salatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabal liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, sa panampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy mga kapatid, magbigay ng mga, sabihin natin, no? Magbanggit ng mga, anong ibig sabihin ng zina? Ha? Palamuti or dekorasyon. Adornment, kumbaga. Magmisyon ng mga adornment. Ang tanong ngayon dito, bilang tinatawag na recap, sa aya na ito, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha ila akhir al-aya. Tanong, saan sa bahagi ng aya na ito na nagpapahiwatig sa pangkalahatan na lahat ng anumang nasa ibabaw ng lupa ay itinuturing na zina? Alin sa bahagi ng aya? Ulitin ko yung tanong alin sa bahagi ng aya ang nagpapahiwatig na anumang nasa ibabaw ng lupa, anuman, pag sinabing anuman, no exemption. Okay? Sa ibabaw ng lupa ay itinuturing na zina. Including shaitan, including demonyo, including mababangis na hayop. O, ano? Masya Allah. Ma'alal ardi. Okay? Yan, mga kapatid. Because of this, kasi ay tumutukoy sa tinatawag na pangkalahatan. You know? Lahat ng anumang nasa, ma'alal ardi zina. You know? Lahat ng anumang nasa kalupaan, ibabaw ng tinatawag na kalupaan. Pangalawang tanong, kung ang demonyo, kung ang mga mababangis na mga hayop, mababangis na mga tinatawag na mga hayop, alakdan o kung ano pa, ay tinuturing na zina, papaanong magiging zina ang mga demonyo? Sige nga, natakil natin yan. Paano siya may tuturing na zina, samantalang demonyo siya, jablo siya, shaitan siya, hayop siya. Okay. Ano? Kasi isa siya sa mga nilikha talaga. Walang duda, nilikha talaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang tagapaglikha kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit? Paano siya naging zina? And for what purpose and for what reason? Well, siya ustad kasi parang nandito yung hayop, parang nandito pagsubok, nagiging pagsubok kasi siya, kasi mabangis kasi sila katulad ng mahas. Tingnan mo siya, dito, para siyang walang magandang tingnan, pero bakit? Ano? Nakapipinsala. Yes, pero paano naging zina siya? Nakapipinsala naman siya. isa sa mga dekorasyon. Kasi yung pagkakaligaw sa kanyang preso, Dekorasyon at saka may purpose kasi siya ustad may purpose katulad ng Masyala mga scholar, no? Talaga naman mo. Okay. Nagiging good. Masyala, jazakumullah khair. Nagiging palamuti siya. Bagamat ito ay syaitan, palamuti pa rin siya. Bagamat siya ay hayop o ahas o alakdan, palamuti pa rin siya, mabangis, nakapipinsala, nakakasama, nakakapahamak, nakakasira. Bagamat ganun pa ang kanyang katangian, pero palamuti pa rin siya, itinuturing. Bakit? Dahil sinasabing palamuti sa kadahilanan sa pamamagitan nila, makikilala mo ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Pangalawa dito, hindi ibig sabihin na sila ay masama o kaya nakapipinsala ay lubusan na ito ay nagbibigay ng kapahamakan. Yes, in the other side, nagbibigay ng kapahamakan, nagbibigay ng kapinsalaan, but in the other side, nagbibigay ng kabutihan. Paano? Halimbawa, yung tinatawag na syaitan, walang duda kapahamakan, pero dahil sa syaitan, marunong kang kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at marunong kang magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So kabutihan yun. At a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Diba? Natututo ka ngayon humingi ng panganganlungan at proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanila. Diba? Ganon din yung hayon tinatawag na sabihin natin, yung apoy. Yung apoy ay, yes, nakakasunog, pero
At the other side, nakakabuti siya dahil nakapagbibigay ng benepisyo sa interest ng sangkatauhan. Diba? Malinaw ba yun? So kaya tinatawag na zina pa rin siya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya sinabi sa talatang ito na ito ay may kinalaman sa lahat ng mga anyo ng buhay, mga pananim, lahat ng bagay na naroroon, mga mineral, sila ang pampaganda rito, pampaganda ng mundo, pampaganda ng lupa, ng ard, na may mga ahas, alakdan, mga hayop, at maraming nakapipinsala, at nakamamatay na mga bagay, ay maaaring humantong sa isang tao na siyempre mag-aalinlangan kung paano sila matatawag na isang palamuti para rito. Di ba? Ang pag-aalinlangan, so masabi natin ng last week, ang pag-aalinlangan nito ay walang saysay, walang batayan. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito na itinuturing na nakapipinsala o nakamamatay, sadyang masama ay maaaring sa isang limitadong kahulugan lamang. Ongo? Limitadong kahulugan. Subalit, ngunit, sa mga tuntunin ng kabuuan ng paglikha, yung kabuuan ng paglikha, halimbawa, ng mga ito, yan ay tunay, ito ay walang masama. Tulad sabi natin, yung paglikha, sino bang naglikha sa kanilang Allah? At yung paglikha sa kanila ay gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng gawain ng Allah ay mabuti. Walang masama sa gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi gawain ng Diyos yun. Okay? Hindi mo pwede i-question, hindi mo pwede sabihin na ang Diyos ay gumawa ng masama, masama na rin siya. Hindi mo pwede yun. Yes, ang kasamaan yun ay nilikha ng Allah. Hindi mo pwede sabihin lahat ng bagay nilikha maliban sa kasamaan. Oo? Sinong lumikha sa kasamaan? Shaitan. Sino sumikha kay Shaitan? Di ba? Lahat ng bagay, even the bad things, nilikha ng Allah yun, yung kasamaan. Di ba? Nilikha ng Allah yun, masama mabuti, nilikha ng Allah. Pero hindi ibig sabihin na masama ang Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Oh, mayroon tinatawag na sabi natin, ano mo yung tanong mo? Nakalimutan ko yung tanong mo, kapatid. Kung sino ba yung... Wala. Walang sagot. Hindi, kung sino ba talaga yung nanunubok? Sino yung nanunubok at saka sino yung? Sino yung? Sino yung author ng nanunubok para sa tao? Sino yung ng pagsubok? Nanunubok o sabi natin ay nanunukso. Nanunukso. Oh, sinong nanunubok at saka sinong nanunukso? Of course, ang pagsubok at tukso, magkaiba yun. Di ba? Kung sinong nanunubok, of course, ang nanunubok ay unang-una ay gawain ng Allah yung panunubok. Anong sabi ng Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. O linabluwakum, upang subukan namin kayo. So gawain mismo ng Allah yun, yung panunubok ay gawain ng Allah. Malinaw? Pero yung pagtukso, namin, tinutukso namin kayo. Tukso ay mula sa gawain ng shaitan. Okay? Malinaw mga kapatid? So, malinaw ba yun? Tukso. Fitna. So, ang fitna ay kung yan natin na i-detalyado natin, ay mula pa rin sa tinatawag na pagsubok yun. Diba? Na yung word na pagsubok kasi, doon pagsubok kasi panunukso. You know? Of course, panunukso, it is tinatawag na sabi natin, na ano yan, linguistically speaking, pwedeng tukso in a positive way, pwedeng tukso in a negative way, but more in a negative way. That's another, sabi natin ano. Now, kung sabi natin kanina sa papaanong magsisilbing palamuti sa ang mga ahas, alakdal at mga demonyo, ito ay sinabi na ito ay naglalaman ng palamuti sa diwa at kahulugan na ito ay nagpapahiwatig ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yun mga lahat ng mga ito ay kaisahan ng Allah. Diba? Yung mga lahat ng bagay na nakikita natin, kung ating pagdinilay-nilayan, nagpapahiwatig yun sa kaisahan ng Allah. Walang anumang bagay sa lupa na umiiral na hindi na hindi tinatawag na sabihin natin, hindi nagpapahiwatig sa kaisahan ng Allah. Lahat yan, nagpapahiwatig sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Naramdaman ko na yung mga nagsusuot dyan ng mga Sinabi ni Mujahid, ang ibig niyang sabihin ay ang mga tao at sila ang mga nagpapalamuti sa lupa. Now, ano bang mga palamuti dito? Bukod doon sa mga nabanggit natin. Let's talk about the commentary of the scholars, yung zina. Okay? Zina sa kalupaan. Una-una, yung tinatawag na is general adornment. Pangkalahatan. Pangkalahatan na yun. Lahat, no exemption. Pangalawa, sinasabi ng mga opinion na ito, lalo sabi ni Mujahid, na ang ibig sabihin na sabi na yung mga tao, ang zina dito yung tinutukoy, walang iba kundi yung human being.
Ang zina o palamuti ng kalupaan daw ay walang iba kundi ay tumutukoy sa mga tao. Sila ang mga nagpapalamuti sa lupa. Sinabi rin ang ibig niyang sabihin ay ang mga scholar at mga matuwid. Okay? Ibig sabihin yung mga scholar, sila yung zina. At yung mga taong tinatawag na sabihin natin matutuwid. Kasi nga, basic, ika nga, diba? Ayon sa pag sinabing zina kasi maganda pakinggan, maganda sa mata. Nagbibigay ng kabutihan at kaaya-aya sa mata. Diba? Yung sa kanila, very particular yung zina para sa kanila. Kaya sabi nila ng mga ulama na ito, na ang zina tinutukoy dyan yung mga scholar. Okay? Yung mga ulama natin. Silang nagbibigay ng zina, nagbibigay ng liwanag at kagandahan sa kalupaan. Hindi yung mga kababaihan na umiikot-ikot at nagsasayaw ng selos o anumang katulad nila. You know? Okay. Alam mga kapatid, sila yung mga, kumbaga sila yung mga matutuwid na mga tao, mga kapatid, yung mga scholar at mga matutuwid na mga tao. Sinabi, palamuti sa pamamagitan ng mga halaman. Ito naman, sinasabi nila, yung mga halaman, yung mga puno, okay, yung mga sabihin natin, yung mga ilog, ito yung mga natural, okay, nature. Sabi nila, ito'y tumutukoy sa nature. You know? Okay? Mga ilog at saka mga landscapes, mga ganun ba? Tulad ng sinabi ng Allah, may mga batayan sila dito. Itong sinasabi ng nature, ito ay palamuti dahil sa sinabi ng Allah sa Surah Yunus, chapter 10, verse 24. Okay? Ano bang sinabi ng chapter 10, verse 24? Ito yung patunay namin na ito ang zina ng kalupaan hatta idha akhadatil ardu zukhrafaha. Okay? Zukhrufaha wa zayyanat. Okay? Wa zayyanat. Na kapag sumibol na ang mga pananim, ay lumilitaw ang kagandahan ng daigdig. Wa zayyanat. Okay? Wa zayyanat. Zina. Okay? Sabi para sa kanila, mayroon kaming proof na ang tinatawag na zina dyan ay more specific. Ito ay tumutukoy sa mga halaman, mga puno, mga hardin, may mga pananim na sumisibol, nagpapaganda sa kalupaan. Because of that ayah, sa Surah Yunus. Okay? Hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha o zukhrufaha wa zayyanat. Okay? So yun po yung tafsir ng zina sa ayah na ito mga kapatid sa pananampalataya mula sa mga tafsir. Now, upang subulang duda, bakit nagkakaroon ng zina? Ito yung illah, ito yung tinatawag na justification, ito yung dahilan, kumbaga, kung bakit mayroong zina, mayroong palamuti na kung saan dinikurasyonan ng Allah subhanahu wa ta'ala para rito, linabaluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kapag tinatanong kayo, sa ayah na yan, okay, bakit pinalamutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan? Bakit binigyan ng palamuti? Ang kasagutan, linabaluwakum ayyuhum ahsanu amala. Upang subukin namin sila kung sino sa kanila ang gumagawa talaga ng kabutihan, ibig sabihin, pinakamahusay sa paggawa. Kasi bakit? Usually, ang isang tao, once ang isang tao na, alam mo, nahuhumaling sa zina, sa mga bagay na magaganda sa mundong ito, nakakalimutan nila ang kanilang kabilang buhay. Di ba? Nakakalimutan nila ang purpose ng kanila ng pagkalikha sa kanila. Nakakalimutan nila kung saan sila paruroon o patutungo pagkatapos ng pamumuhay ng daigdig. At nakakalimutan nila na sila ay panandalian lamang sa mundong ito. Kasi bakit? Dahil sa mga kinang na kung saan ay kanilang kinahuhumalingan. Kaya dahil dito, para sa ganun, talagang para malaman talaga namin. But it doesn't mean, hindi ibig sabihin mga kapatid, na hindi alam ng Allah, dati pa, kung sino mabuti at kung sino masama. Hindi mga kapatid, wag natin i-question ng ganun. Ibig sabihin pala, saka palang malaman ng Allah, kung sinong mabuti, kung sinong mahusay, kung sinong hindi. Dahil sa mga pagsubok na ito, at kung walang pagsubok, hindi malalaman? No. Okay, meron ng ilmu sabiq, meron ng kaalaman dati pang Allah subhanahu wa ta'ala. Para lang may justify sa kabilang buhay, para lang sa ganun ay magkaroon ng justification. Okay? Tulad ng halimbawa, teacher. Halimbawa, tulad namin ng mga nagtuturo, alam namin kung sinong matalino at hindi. Ever since. Okay? Alam namin, kahit wala pang exam, wala pang tinatawag na examination, alam namin kung sinong nakakasagot o hindi. Kung sinong pilosopo o hindi mula sa inyo. Okay? Alam namin kung sino mga nag-aaral o hindi, kung sino nagpupuyat o hindi. Alam namin yung kung sino mga sumasagot ng exam o hindi. alam namin yung kung sino yung mga sabihin natin, no?
Kung alam namin, as a teacher, alam na yung mga estudyante niya. Kilala niya. O kilala niya yung mga estudyante niya bago pa nagkaroon ng examination. So nagkaroon naman ng examination to be fair, diba? Para maging fair sa lahat. Para sa ganun, mayroong pagbabatayan na, ito yung mahusay at ito yung hindi mahusay. Sa day of judgment, kaya may mga pagsubok para sa ganun malaman, para ma-justify. O kung sino talaga yung karapat dapat maparaiso, ay kung sino karapat dapat maimpyerno ng apo. Pero alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa tayo likhain kung ano ang kanyang nilikhain at ano yung mga para sa kanila. You know? Ha? Diyan lang magsasagot na. May pag-asa pa. Okay, go. Pag-usapan natin ang impyerno. Medyo malalim-lalim na to, ha? Impyerno ng apoy. Okay, malinaw kapatid. Dalawang klase ang mananahanan sa impyerno ng apoy. Una, yung manatili habang buhay. Yung pangalawa, yung pansamantala. At sila ahahunin mula sa naglalagab na apoy, eventually, papunta sila sa paraiso. At sino yaon? Yaon yung mga kabilang sa mga monotheism. Mga namatay pa rin na mayroong tauhid. Subalit pinagbabayaran nila ang kanilang mga pagkakasala. At of course, eventually sila ay aahuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay papasukin ng paraiso. Kaya napakahalaga ng tauhid. Gumawa ka man ng kasalanan, okay, wag ka lang mawala sa tauhid. Okay, wag mo lang palitan ito ng shirk. Okay, mga kapatid? You know? Kasi once nakapag pinalitan ang tauhid ng shirk, namatay ka dito, wala ka ng pag-asa sa paraiso. Diba? Yan, malino, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ano sabi ng Allah? Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Diba? Ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul adhab wa lahum yunzarun. Malino, maraming batayan sa banal na Quran. Na kung saan ang sino mang namatay sa shirk ay wala. Abang buhay siyang impyernong tinatawag na doon mananatili. Kailanman. Ninaw? Paano yung hindi ka nga nakagawa ng shirk? Pero, halimbawa, yung gaya ng parang sinumpa ka ng nanay mo. Diba, sabi nila, hindi ka makakapalot na ito pagka anong nanay na. Actually, kung pag-usapan natin, lalawak na tayo, no? Sa tinatawag natin sa subject. Pero sa bagay, may mga punto naman mga kapatid. So, actually, maging sa mga tinatawag na sabihin natin, halimbawa, la yadkhulul jannah an-namam, la yadkhulul jannah. Ibig sabihin, yung mga tinatawag, al-kati or rahim, la yadkhulul jannah, yung mga pinuputol yung ugnayang pagkakamag-anakan, hindi makakapasok sa paraiso. Yung mga tinatawag na gumagawa ng paninirampuri, hindi makakapasok sa paraiso. Yan ay, ano lang ba, kumbaga, pagbibigay diin sa mga sabihin natin threat ba? Matinding threat ika nga sa bagay, pero hindi ibig sabihin na abadiya. Okay? Ibig sabihin, hindi sabihin na habang buhay siya doon. Ano no? Solong na siya'y namatay na tauhid. Kasi sabi naman kala, la ilaha illa khalis sabi ka, bidakal al-jannah. Man mataw, di ba? Sino man ang namatay, tao na mayroong la ilaha illa sa kanyang puso, makakapasok siya ng paraiso at maraming batayan sa bagay na yan. Ano no? Sinasabi lang ito mga kapatid, upang sa ganun, hindi gawing easy ng tao. Hindi madaliin ng tao ang bagay na yon. Kasi pagkat ito ay tinatawag mabigat. Pangalawa, sinasabi ng mga nagpapaliwanag, mga ulama natin, na eventually, kapag ito na yung naging ugali ng tao, baka mamatay siya na sa estado ng kufur. At pag siya namatay sa estado ng kufur, halas. Habang tinatawag na buhay siya doon, mga kapatid sa panampalataya. Sa halimbawa, yung tinatawag namima, sabi natin namima, namatay siya ng paninirampuri. Diba? Yun na lang ugali niya. Tapos pag yan ang ugali niya, mawawala siya sa tawag na Islam utay-utay. Okay, pag nawala siya sa utay-utay, hanggang sa bago siya namatay, nagiging non-Muslim siya. Gayon din sa katulad ng halimbawa, pagsuway sa mga magulang, o kung ano-ano pa. Kapag yan ang ugali ng isang tao, palasuway sa magulang, eventually, walang duda, magiging kurap na ang kanyang puso. Okay? At kapag hindi na ito nasabi natin, kumbaga ano tawag dyan? Na-revive, di ba? Na-retrieve, kumbaga, pinangangambahan na baka siya ay magiging kufur. Magiging kufur. At pag siya naman at pinangangambahan din na baka siya mamatay ng kufur sa ganung estado. So yun yung mga paliwanag ng mga ulama, mga kapatid sa panampalatayang Islam. But anyways, maraming mga paliwanag pang iba, yun yung sakdaw na subject na ito. Okay? So sinabi mga kapatid sa panampalataya, sa pagpapahayag sa paraan na ito, na kung ano ang nasa lupa bilang palamuti, di ba, ito ay isang indikasyon na kung ano ang nasa ibabaw nito. Ibig sabihin, kaya nga ating word na ala. Kaya napakahalaga nang sabihin natin mga preposition na yan. Sa Arabic, once na kapag iba yung preposition, iba yung kahulugan. Diba? Kaya tulad sa pinagtatalunan ng mga Ash'ari at sa kanang Ahlus Sunnah, yung ala, diba? Istawa alal arsh.
Yung word na ginamit is ala. Kung sabihin ng ala, basically, ito ay tinatawag na on. Okay, or top. Sa ibabaw. You know? Kaya alalaab, sa ibabaw ng sabihin natin ng lupa. You know? So, ito'y tumutukoy sa ibabaw nito, gaano man kaganda ang hugis nito o gaano kalaki ang halaga nito, ay mawawala tulad ng mga damit at iba pang bagay na pinalamutian ng mga lalaki at babae sa kanilang sarili. Ibig sabihin, kukupas din. Gaano man kaganda, kukupas din yan. Tulad ni bawa during the winter season natin dito sa Saudi Arabia, ang ganda-ganda tingnan ng mga bundok. Di ba? Green, mashallah tabarakallah. Nagsasaya tayo, ang mga Arabo at iba pa, pupunta doon sa disyerto kasi nagiging luntian ang kapatagan at ang kabundukan at ang disyerto. Maganda. Eventually, pag dumating summer, utay-utay siyang nawawala. Di ba? Naaagnas, kagaya ng mukha ng iba. Naaagnas. Ano mga kapatid? So, pinalamutian nila ito ng ilang sandali. Pinalamutian ng ilang sandali, pagkatapos ay iniwan nila ito iniwan nila ito at iniiwan sila nito. Yan talaga yung katotohanan, di ba? Pinalamutian at pagkatapos sila ay iiwan mo ito at iiwan sila nito. Ganun din lang naman yun eh. Kahit yung lakas natin mga kapatid, di ba? Kahit ma-observe nyo, kayo nagbabasketball naman kayo, mahilig naman kayo mag-basketball, di ba? So, maaaring yung mga kabataan mo no, maliksi ka. Pero unti-unting nawawala ito, refi-fade ito kapag ikaw ay matanda na. Ganun lang naman yan eh. Uric na, pag may uric na. Pag may mga uric, di ba? Lalo pag may mga uric dyan. Ha? May kategori ng 50 above, di ba? Oh, kaya hindi magkatulad ang laro ng bata sa laro ng matatanda. Di ba? Kasi So, ganun lang yung mga kapatid. Ay, may mga nangyayari sa atin. Observe mo, i-connect mo sa din mo yan. Hindi mo kaya. Kaya, sa phrase na linabaluwakum ayyukum ahsanu amala, yung phrase na ito mga kapatid, isang paliwanag kung ano ang hinihingi ng kanyang karunungan upang gawing palamutin nito ang nasa lupa. Ibig sabihin, ito'y paliwanag, ika nga, na ito yung kanyang karunungan. Ito yung, kumbaga, ito yung bunga ng karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit may mga palamuti upang sa ganun ay dahil sa linabaluwahum. Upang dahil sa ganun, dahil sa karunungan ng Allah, sa pamamagitan nito, nababatay, nadidistinguish yung tinatawag na mahusay at saka hindi mahusay. You know? Ganun lang yung mga kapatid. Kaya sinabi kung sino sa kanila ang tumalikod sa mundong ito. Another, linabaluwahum upang mamalaman kung sino talaga yung tumalikod sa mundong ito. Sino ba talaga yung totoong tumalikod, tinaligdan niya ang mundo na ito? Yung mga zahid. Okay? Ay, yung mga pagdali, Ustaz, paano pwede ba natin talagang taligdan ang mundo na ito? I mean, wala tayong pakialam sa mundo. Diba? Mag-concentrate na tayo sa kabilang buhay. Gumawa na tayo ng ibada. Huwag na tayong mag-cellphone. Huwag na tayong pumunta ng restaurant, ng gacha, ng 500,000. Diba? Huwag na tayong mag-EUT, eating, unwinding, and traveling. Diba? Doon na lang tayo sa sulok. Mag-ibad na lang tayo sa Allahu Akbar. Hindi yan ang ibig sabihin ng zuhud, kapatid. Yung asceticism. Ang asceticism, binabalansin mo ang mundo mo at saka ang kabilang buhay mo. Okay? Gumalaw ka man sa mundo mo, gumawa ka man para sa mundo mo, pero alinsunod pa rin sa tinatawag na natin purposely para sa kabilang buhay. I mean, use this tinatawag na world o kaya anumang mundo nasa ibabaw na ito, gamitin mo ito, utilize it para sa kabilang buhay mo. You know? Halimbawa, yung basketball, you can utilize it para sa kabilang buhay mo. So, totoo lang. Kung wise sa mga wise person, magpapalig sila sa bakit? Dahil gusto ko maging malakas, magpapawis kasi para ma-retrieve yung aking lakas para sambahin ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? In that purpose, yung bagay na yun ay magiging tinatawag na ibada para sa'yo. Magkakaroon ka ng gantimpala. Hindi yung magbabasketball ako dahil sa yayabangan ko sila. Diba? Pasikatan ko sila. Diba? May meron akong bagong jersey, bagong tinatawag na sapatos, bagong medyas. Hindi yun. Okay? Kapag kasi ng purpose mo na yan, kalas. Saya. Bun mo lang yan. Makigaw. Kung gusto mo ng sikat, sikat ka kasi magaling ka, mashallah tabarakallah. Pero yung share mo sa kabilang buhay, wala. Diba? So, ibig sabihin natin dito, gamitin mo yung mundo mo para sa kabilang buhay mo. Yun lang. Malinaw kapatid. Yan ang zuhud. Yan ang tunay na ascetismo. Malinaw mga kapatid. Hindi yung totoong zuhud. Okay, ang zuhud.
Okay? Zuhud. Okay? Pag ang isang tao gumagawa ng zuhud, ang tawag sa kanya is zahid. You know? Zahid. Asceticism. Di ko alam ang spelling ng asceticism. Ascetismo. Ano yung so yun yung goal sa kabilang buhay? Hindi, ang zuhud, ito yung tinatawag na, kumbaga literally, ito yung isolated ka na ano mo yung ano mo. Bali, i-detach mo yung sarili mo sa ibang bagay. Mag-concentrate ka sa isang bagay. Yan ang ibig sabihin ng zuhud, literally. Ascetismo. Ibabalance mo yung Ha? kabilang buhay. Pero yung totoong zuhud, totoong zahid, yung binabalansin niya yung mundo niya sa kabilang buhay niya. Nagagamitin niya ang mundo na ito para sa kabilang buhay niya. Ibig sabihin, ginagampanan niya yung tinatawag ng para mga bagay sa makamundong bagay, at the same time, inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Zahid balance. Yun ang interpretation nun. Yung zahid, yung tao na yung tao, ang zahid tao siya. Ang ginagawa niya is zuhud. Kumbaga sa English is ascetic. Okay, yung tao na ascetic, then yung gawa asceticism. Nina? Anyway, sinabi ni Ibn Ishaq, sino sa kanila ang sumusunod sa aking utos at kumikilos ng masunurin sa akin? Yan is another tafsir ng linabaluhum ayyuhum ahsanu amala. Ang ibig sabihin nito ay kung sino sila upang malaman, subukan sila upang malaman kung sino sa kanila talaga ang sumusunod sa aking utos at kumikilos ng masunurin sa akin. Diba? O tama naman. Kasi kapag ang mundo na ito ay palamuti, diba? So minsan nabubulag ka sa mga palamuti na yan para matingnan ngayon kung dahil sa palamuti na paano mo sundin ang Allah sa palamuti na yan. Diba? Kabilang yung mga kababaihan, palamuti mga kababaihan sa mundong ito. Paano mo katakutan ng Allah sa mga kababaihan? Diba? Paano mo sundin ng Allah ang kanyang utos sa mga kababaihan? Mga kapatid, yun po ang mga kumbaga, yun yung tafsir ng ilan sa mga ulama pagdating sa linabaluhum ayyuhum ahsanu amala. Now, bilang tinatawag na pangkalahatang kahulugan, ginawa namin ito upang subukan ng mga tao sa mga salita ng aming mga mensahero, ng aming mga sugo, kung sino sa kanila ang gumawa ng pinakamabuting gawain, upang sa ganun, kung ang kanilang mga gawain ba ay naayon sa kung ano ang dumating sa iyo o sugo ng Allah, kung sila ba ay naging tapat sa akin, at kung ito ba ay alinsunod sa itinayong pundasyon ng pananampalataya at tamang doktrina. Ibig sabihin kung sino silang gumagawa ng ikhlas at saka mutabaa. Okay? Sinong gumagawa ng ikhlas at saka ng mutabaa. Anong ikhlas? Tapat sa Allah. Ang mutabaa ay ayon sa doktrina o pamantayan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po yung interpretation ng linabaluhum ayyuhum ahsanu. Gaya ng sinabi ng Allah sa Suratul Mulk, chapter 67, verse 1 to 2 ng Banal na Quran. Ito yung patunay sa pagkaroon ng ikhlas sa kamutabaa. Ano sabi ng Allah? Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ba? Nilikha ang tinatawag na kamatayan, nilikha ang buhay, liyabluwakum, upang subukan kayo mga tao kung sino sa inyo ang gumagawa ng kahusayan sa gawain. You know? So, walang duda, mga kapatid. So, dito, mapapansin natin dito, ahsanu amal ang pinag-uusapan natin dito, hindi pagpaparami ng kabutihan, at hindi pagpaparami ng kayamanan, at hindi pagwapuhan, at palakihan ng katawan. You know? Kundi ahsanu amala, mahusay, pulido pagdating sa gawain. You know? Ang ahsanu, yung talagang ikhlas at saka yung sumusunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aanhin mo ang maraming mabuting gawain pero palpak naman. Diba? So yun mga kapatid. Kaya ang salitang ahsanu amala, let's talk about ahsanu amala, kung sino ang pinakatapat at tama sa gawain. Ngunit gagawin ng Allah ang lahat ng mga bagay na ito na masisira at panandalian lamang. You know? Pagkatapos nun, gagawin ng Allah ito na masira at panandalian. Kaya yung ahsanu amala, itong aya na ito, you know, ay tumutukoy sa tinatawag na ikhlas at saka mutabaa.
Ikhlas at saka mutaba. Anong mutaba? Pagsunod sa sunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay sinabi sa atin ng Allah na ang mundong ito ay lilipas at magwawakas gaya ng kanyang sinabi, wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oh, sunod na ayo pag-usapan natin mga kapatid. Okay. Now, ma'alayha. Dito yung ma'alayha at katiyakan, no? At katiyakan ay gagawin namin ma'alayha ang anumang nasa ibabaw nito. Alayha, anong ha dito tumutukoy? Tumutukoy sa tinatawag na ard. Ang ibig sabihin ng ard pala, pagdating sa kasarian, pang babae siya. Okay? Ard ay pang babae. Linaw? Ibig sabihin, feminine siya. Okay? Ma'alayha. Ibig sabihin at katiyakan gagawin naming alikabok ang mga palamuti sa ibabaw ng kalupaan sa katapusan ng daigdig na magiging ilang na walang anumang kalaman-laman. Now, Saida. Now, let's talk about the vocabulary. Saida, anong ibig sabihin ng Saida? Saida. Nagkaroon ng iba't ibang tafsir ang mga mufassirun hinggil sa word na Saida, mga kapatid. Okay? Ang Saida, isa sa mga Saida ay turab. Turab, ang ibig sabihin ng turab ay alikabok. Alikabok o sabihin nating alabok. You know? Yan ang tinatawag na Saida. Walang duda, ang aya na ito ay pagdaragdag sa kakulangan ng palamuti. Dahil ito ay nakakatakdang mawala. Ibig sabihin mga kapatid, so ito is palamuti mo na medyo kulang pa. Dagdagan natin ng palamuti. At ito yung palamuti na ito, yung pangalit sumunod na aya. Linaw? Ito yung sabihin natin, no? Nagdaragdag ng kakulangan ng nagdaragdag ng kakulangan sa tinatawag ng palamuti. Ibig sabihin yung palamuti na ito, yung nangangahulugan mga kapatid, pagkatapos sa palamutian ng Allah, yung palamuti ito ay tinatawag na imperfection, kumbaga, imperfect adornment. Ito'y patunay. Paano napatunayan na yung adornment na ginawa dito sa aya na ito ay imperfect siya, hindi siya kumpleto at hindi ganap. Kasi bakit? Because of this aya. Mayroong hangganan. Diba? Ibig sabihin, walang perfecto. Temporary, mga kapatid. Kasi, pag sinabing perfect, alatul yun. Hindi na kumukupas, hindi naglalaho, bagkus umuusbong yun, at saka, kumbaga, nagdi-develop yun, at saka lalong gumaganda at lalong tinatawag ng ulad. Lino? Kaya, pag tinanong kayo, anong patunay sa mga aya na ito, na yung mga palamuti na ito ay hindi ganap at hindi perpekto. Ito yung aya na ito. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idang juruza. Di ba? Kasi nga pag eventually wawasakin yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga ito ay pagdadagdag sa kakulangan. Kumbaga malinaw pagpapahiwatig na yung palamuti ay talagang kulang, hindi perpekto dahil ito ay nakatakdang mawala. Okay? At hinihimok ang mga tao na ibigay ang kanilang sarili sa mabuting gawain na maghahatid sa kanya sa walang hanggang kaligayahan. Inihimok tayo ng aya na yan. Kailangan mong malaman na yung mundo na ito na kinababaliwan mo, na hindi naman nababaliw sa iyo ang mundo na ito. Diba? Kailangan mong malaman, gumising ka. Mawawala din yan. Kaya wag mong ibigin ang mundo. Wag mong mahalin ang mundo kasi hindi ka naman niya mahal. Hindi ka naman niya iniibig. Bakit mo ibigin ang isang bagay na hindi ka naman niya iniibig? Diba? Kaya mga nagmamahal dyan, mag-isip-isip na. You know? Okay? Diba? Wala. Kasi bakit dapat di ba gumising tayo? Kasi ito yung natural ng mundo na ito. Nawawala at saka walang hanggang kaligayahan. Nangangahulugan, ang lupa at kung ano ang nasa ibabaw nito ay panandalian at maglalaho. At ang pagbabalik ay sa akin, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya aking gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawain. Kaya huwag mawala ng pag-asa at huwag malungkot sa iyong nakikita at naririnig dito. Ano yung sa mga kapatid? No? Alam natin, kabilang sa mga pagsubok sa atin sa ibabaw ng mundo na ito, yung mga negative, di ba?
mga negative vibes, mga negative feedback, o kung ano-ano pa mga salita at kung ano pang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng stress, ng distress. Problema sa pera, problema sa asawa, problema sa sabi ng mga asawa na problema pa talaga kami. Problema sa pamilya, problema sa financial, sa trabaho, at kung ano-ano pa, daming problema. Bawat isa sa atin magkakaibang problema. Okay? Kaya parang sinabi ng Allah, huwag kang mawala ng pag-asa kasi yan ay mawawala. Okay? May hangganan yan. Diba? Kung ang mundo nga may manghangganan, problema mo pa kaya. Diba? Ganun lang naman yun eh. Na problema ka sa tinatawag na pambili ng pagbayad ng matrikula. Diba? Nang problema ka sa tinatawag na sabihin natin, yung bill ng hospital, mawawala din yan. Hayaan mo yan. Kumbaga, easy lang. Ganun lang. Diba? Kaya sa ating mga Muslim, easy lang tayo. Di ba, parang wala tayong problema. Nasaan ang huruf dito? Wala na pala yung huruf dito. O, tinan mo yung huruf. Easy lang sa kanya. Kahit ang ibig sabihin, pagkatapos itong palamutihan, wawasakin namin ito at gagawing langtad at tuyo ang lahat ng nandoon at walang pananim o anumang pakinabang. Kaya nga, ibig sabihin, Saidan Juruza, parang sa madaling salita, magiging lupa na walang pakinabang. Magiging kapatagan na walang laman, na hindi matutubuan ng halaman ng anumang buhay. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng Saidan Juruza. Juruza, pag sinabing Juruza, literally, ito yung tinatawag na, kasalungat ng barren. Barren land. Okay? Hindi siya fertile, kundi tinatawag na barren land. Magiging walang kwenta, kahit ano pa man. Yan ang sabi natin ng lupa. Diba? Kaya yun yung katotohanan, yun yung lesson dito sa aya na ito makabasa pananampalataya. Bago tayo dadako sa kwento na ito, yan yung lesson ng aral na makukuha natin dito. Na ano man ang mga problema ng kinabibilangan natin, ito man ay sakit, tulad halimbawa ni di kapatid natin, Shafahullah, diba? Mashallah, alhamdulillah Muslim siya. Diba? Yun ang mahalaga sa atin kasi alam niya, naintindihan niya na ito ay panandalian lamang. Diba? Lahat tayo merong nakatakdang paglalakbay kung hanggang kailan tayo maglakbay sa mundong ito. Diba? At pag natapos na yon, wala na. Lahat tayo ay may tinakdang kung ilang kilo ng bigas ang kakainin natin. At walang sino man pwedeng umagaw nito mula sa atin. At kapag nawala na yon, wala na. Tapos na yung purpose natin sa mundong ito. Diba? Ang iba sa atin na una, ang iba sa atin na natili. Upang sa ganun patuloy na subukan sila kung sino sa kanila ang gumagawa ng kabutihan at mahusay sa paggawa ng kabutihan. You know? Okay. Last 5 na, tayo? Anong oras ang sala? Okay. Tayo 10. Hanggang sa tayo? 12, 10. Sa salitang Saida, ibig sabihin ay turaba. Yun kanina. Saida means turaba. At ang Juruza, ang ibig sabihin ng walang halaman sa ibabaw nito. Yun ang Juruza. Okay? Hindi ba yung barren, Ustad? Pwede rin yan, Juruza. Sabihin, walang laman. Kagaya ng utak ng iba, walang laman. Kapatid, ang utak mo parang Juruz. Saidan Juruz. Para hindi masakit masyado sa kanya. Ano yung Ustad? I-search mo na lang. Okay. Okay? Sinasabi ng ilan sa mga Arabo, Ardun Juruz, ito ay hindi ito tinutubuan. Sabihin, pag sinabi ng mga Arabo na Ardun Juruz, ito yung lupa na hindi talaga tinutubuan. Okay? O mayroon itong halaman at pagkatapos ay nawala. Mayroon mang halaman, after that mawawala na siya. Talagang tigang talaga siya. Wala talagang nabubuhay. Okay? Sana, marami niyan dito sa disyerto. Sa Iba nga, sa ilalim pa ng lupa niya. Hindi nagtatagal kumbaga. Sinabi ni Ibn Hisham, ang Saidan ay ang ibabaw ng lupa o kapatagan. So sinasabi ni sabi ni Ibn Hisham, okay, ito ay ibabaw ng lupa or kapatagan. Sino nasabi? Ibn Hisham. Okay? Siya tinatawag na siya sa mga scholar mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Of course, ang paramihan nito ay su'ud. Ang plural form nito ay su'ud.
Okay, su'ud. Yan ang plural form. Sa'ida is singular, plural is su'ud. Okay? Ha? Plural ng ano? Ibn Hisham, Ibn Hisham. Okay. Ibabaw ng lupa. Iniulat ni yan ang ibig sabihin ng Sa'id. Sa'id basically ayan either turab o ibabaw, surface of the earth. Kahit dyan nakaalam mo, kung bakit dyan nagkakatalo din minsan sa tinatawag na pagtayammum. Kasi merong aya, pagdating sa tayammum, aya na may kaugnay sa tayammum ay Sa'id na nabanggit Sa'id. Okay, hindi tinatawag na turab. Kasi pag turab, literally, alikabok talaga yun. Pero pag Sa'id is more than that. Kaya pwede mo magtayammum yung buhangin. Kasi ibig sabihin Sa'id is surface of the earth. Okay? Ibabaw ng lupa. Kaya pwede mong gamitin yung magtayammum, yung buhangin, yung niebe. Pwede mong gawin tayammum. Okay? Niebe. Pwedeng 20 na lang. Okay? Malinaw? Iniulat ni Al-Awfi mula kay Ibn Abbas, nang ibig sabihin nito ay yahlaku kullu shay'in 'alayha wa yabidu. Ang lahat ng bagay dito ay mapapawi at mawawasak. Sinabi ni Mujahid ay balkaan, sabi na balkaan na isang tuyo at tigang na kapatagan. So magiging tuyo. Okay, ito in Juruza, isang tinatawag ang Juruz. Ito ay tuyo at saka tigang. May mga nalaman akong mga tigang. Okay. Sinabi ni Qatada, alam mo ang sakit talaga ng mga salita nila to, no? As-saidu al-ardu allati laysa fiha shajarun wala nabatun. Sinabi ni Qatada, ang sa'id daw ay isang lupa o kapatagan kung saan walang mga puno o walang mga halaman. Halos magkaparehas lang yung ibig sabihin. Si Qatada. Kabilang pa sa mga kahulugan ng Sa'id ay ang daan o tariq. Another meaning ng Sa'id ay walang iba kundi tariqo. Mga daanan, mga tinatawag na dinadaanan. Mga ruta. Kumbaga. Okay? Sabihin natin mga ruta. At ito ay nabanggit sa hadith na sinabi ni Propeta Sallam, iyakum al-qu'uda ala su'udat. Mag-ingat sa pag-upo sa mga su'udat. Ang su'udat, ito kayo, di ba, plural niya is su'ud. Okay? Su'udat, ang tinutukoy niya yung mga daanan. So mag-ingat kayo sa pag-upo sa mga daanan. Kasi baka masagasaan ka nga naman. Di ba? O pag dumupo kayo sa mga daanan, mag-ingat kayo. Okay? So yun yung mga kapatid. At ang juruz naman, ito ay ang lupain na hindi nagbubunga ng anuman. At ang pangmaramihan ito ay azraj. Okay? So azraj. Ang paramihan, ang plural form ng tinatawag na juruz. Azraj. Okay? Azraj. May Azraj. Ito ay sinabi ng mga Arab na sanatun juruzun wa sununu ajrajun. Ang taon ng juruz at mga taon ng azraj na kung saan ito ay walang ulan. At magkakaroon ng tagtuyot, pagkatuyo at krisis, mga kapatid. Now, jarazatil ardu, kung ang mga halaman nito ay nawala dahil sa tagtuyot o mga balang na umaatake sa mga halaman na nito. Sinabi ng mga, yun nga, pag sabi sa mga Arab, pag sinabing juruz na ard, lupa na juruz, yun yung pagkakataon yung mga, yung balang, yung mga locust, yung mga malaking na, tipaklong, na nangangain talaga ng mga halaman, umaatake sa mga halaman. Okay? At pag na-krisis na talaga yung lupa. Diba? Krisis na yung sabi nating lupain. Ito ay sinabi ng Allah sa Surah 2 As-Sajdah, chapter 32, verse 27. Ano bang sinabi ng Allah sa Banal Quran? Awalam yaraw anna nasukul ma'a ila al-ardi juruz. Okay, fanukhriju bihi zar'an takulu minhu an'amukum wa anfusuhum afala yubsirun. Subhanallah. Sabi ng Allah, hindi ba nakikita ng mga hindi naniwala sa pagkabuhay ng mag-uli pagkatapos ng kamatayan na dinadala namin ang tubig ulan tungo sa tuyot na kalupaan na hindi tinutubuan ng anumang pananim na pagkatapos noon ay pasisibuli namin ang iba't ibang uri ng mga pananim na kung saan kumakain mula roon ang kanilang mga hayop
at nakakuha sila ng kapakinabangan sa pamagitan nito bilang kabuhayan? Hindi ba nakikita ng kanilang mga mata ang mga biyayang ito upang mapatunayan nila ng Allah na gumawa nito ang Qadir, ang higit na makapangyarihan sa lahat ng bagay. You know? So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, jazakumullahu khair, inshallah, ipagpapatuloy natin. Next week ay ang kwento na ng Ashabul Kahf. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga tao, at kung saan matatagpuan yung kuweba na ito, at ano ang kanilang katunayan dito, at ano yung kwento sa likod nito, at ano yung rakim, at saan ito napapabilang o saang lugar matatagpuan. Para sa ganun, puntahan natin, inshallah. At joke lang. Joke lang, okay? So, Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.